Sabi nga nila, it's never too late to follow your dreams. Yan ang ginawa ni Bertram Alegado, isang 30-year-old na grade 1 teacher mula sa Toledo, Cebu. Patok na patok kasi ngayon ang kanyang naglalakihang realistic paintings. Bukod sa pagtuturo, pangarap talaga ni Teacher Beth ang maging isang artist. Dahil pagsasaka lang ang pinagkakakitaan ng kanyang magulang noon, napili niya na mag-aral ng education. Mahal po yung fine arts sa hirap ng buhay. Yung pagtuturo po yung mas nauna kong nakamit. Tila nabaon sa limot ang pangarap ng teacher, hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Na-aksidente po ako noong 2020 sa motor. Marami pong mga injuries. Nabali po ang collarbones ko. May head injuries. Nabali din ang ribs. Ang epekto po noon ay nabutas yung lungs ko. Nagkaroon po siya ng maraming tubig. Grabe yung trauma na naranasan ko nung time na yun. Na-realize ko talaga maikli lang ang buhay. Sayang din naman na hindi natin gawin yung mga inaasam natin talaga. Ang art ay naging therapy ko para maka-recover po holistically. Isang taon bago siya naging fully recovered. Habang nagpapagaling, nakabuo siya ng iba't ibang obra. Pinili kong ipinta ang mga hayop dahil may special na lugar sila sa puso ko. Lalo na mga simbolo ng tapang tulad ng lion at saka Philippine Eagle dahil sumasalamin sila sa mga katangiang hinahangaan ko at nais ko iparating sa aking sining. Noon, madalas na bubble wrap at honey series ang pinipinta ni Teacher Beth. Ngunit mas na-appreciate kasi ng kanyang mga estudyante ang makukulay na animal paintings. Noong nalaman nila na nagpipaint po ako kasi dinadala ko sa classroom, doon na po yung nagsimula talaga kasi nag-request sila na nga, "Ma'am, ba't di ka mag-paint ng lion? Ba't di ka mag-paint ng tigers?" Mahilig din kasi sa mga hayop ang aking mga grade 1 students. So doon po, nung nag-paint ako, dinala ko sa classroom. Sobrang tuwa nila. Hindi makapaniwala na, ginawa mo to, ma'am. Noong una, self-therapy at pagbibigay saya sa mga estudyante ang dahilan niya sa pagpipinta. Pero ngayon, napagkakakitaan niya na rin ito. May mga nagtatanong po kasi at nagko-collecta ng mga works ko. Pero ngayon kasi wala na akong masyadong time mag-paint. Pero tumatanggap naman po ako ng commission. Paliwanag ng teacher, nasisingit niya pa rin ang pagpainting tuwing umuwi galing school. Ngayon, nabibenta niya na ang mga ito sa halagang 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Di raw bababa sa 300,000 pesos ang kinikita niya rito kada taon. Kaya ang dating pangarap, hindi lang nakatulong sa kanyang recovery, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Nakakapag-provide na po ako sa family ko kasi pag nakadepende lang po kasi tayo sa salary, talagang mahirap po kasi marami po kaming gastusin sa bahay. Meron din po nag-aaral sa amin, 2 kong kapatid. Paliwanag niya, hindi raw biro ang pagod ng teachers sa pagtuturo, lalo na kung nasa 50 ang estudyanteng hawak nila. Kaya payo niya sa teachers, maglaan ng oras para sa sarili. Kahit po sa dami po ng mga suliranin o mga challenges na hinaharap po natin araw-araw, wag po tayong susuko. Kung meron man tayong mga pagsubok is maghanap po tayo ng paraan, maghanap po tayo ng mga bagay-bagay na makapagpapasaya po sa atin upang hindi po tayo lamunin ng kalungkutan.